Magandang araw sa lahat mga boss. Sa video natin ngayon, i-review ko tong 12 channel na mixer. 3 months ko na itong ginagamit. April 2 nung ma-deliver to. At ngayon ko lang gagawa ng video. Sa likod niya mga boss, dyan matatagpuan yung power switch niya. At yung sa power niya, lagayan ng power cord. So sa akin, naka-steady na to. Dahil ang nag-o-on yan mga boss ay etong sequencer. So gaya ng sabi ko mga boss, 12 channel lahat yan. By the way, ang brand nga pala nito ay, paano ba ipopronounce yan? Diwahab. MC12. So 12 channels. Pasimula dito sa channel 1 hanggang dito sa channel 12. Ang connector niya ay versatile. Pwede siyang PL. Kaya nito. At pwede rin siya sa XLR. So, karamihan sa mga mixer na pinipili ko, ganito ang input terminal. Sa bawat channel, na hindi ito sa taas, ito yung pinaka-gain niya. So, mapapansin nyo, meron siyang suggested na gain kung saan natin ilalagay yung knob. So, suggested lang naman yan. Pwede naman tayo magtaas dyan kung kailangan. At meron din siyang 3-band EQ o yung tone control niya. Ito yung sa high, sa mid, at yung sa low. At ito naman ang effects knob niya. So, mamaya discuss natin. At yung panning. So, kung halimbawa gusto mo o kailangan sa kaliwa lang maririnig, so lipat natin dito. Kung sa kanan lang natin ilagay. At isa ito sa magandang feature niya. Meron siyang mute button. So, itong mga hindi nakailaw na ito, ibig sabihin, kahit itaas natin tong slider natin, hindi yan tutunog. Meron din siyang solo, kahit nakababayan, pinrest nyo to, lalabas yung sounds niya dapat dito. Yun ang pagkakaalam ko dyan, ha. You are watching Twin88 channel. Don't forget to subscribe. Ganon din sa ibang controls. So mapansin nyo doon, mayroong triangle. Ayan. So yun yung suggested niya na i-flat mo. Pinaka-flat niya yan. At syempre, yung fader natin. So ito yung suggested ko mga boss. Kung kukuha tayo may plano tayong kumuha ng mixer. Ang piliin nyo, yung may built-in na DSP. So meron siyang 99 na DSP. Sa case ko, ang ginagamit ko, kung ginagamit ko itong effects na to, ay 19. So ito yung effects control niya o yung level, at ito yung sa repeat o yung kung paano natin i-adjust. So customizable naman itong naka-preset sa kanya. At kailangan kung gagamitin natin yung effects, itataas din natin to kung yun ang gagamitin natin, kasi hindi ito ang ginagamit kong effects sa mic ko. Meron kasi akong microverb. So ito yung ginagamit ko. Ito yung pinaka-effects ko sa mic. So dito ko kinakabit yung external DSP ko o yung microverb. Effects send papunta sa input ng microverb. At dun sa output naman ng microverb, ang ibabalik dito sa return. So dapat nakababa ito. Ito yung control niya, yung level, intensity ng effects na ibabalik. So isa pa sa gusto kong feature nito ay meron na rin siyang built-in na 7-band equalizer. So, additional control yan mga boss. May Bluetooth din nga pala ito. Anyway, ang controls, mga boss, ito. MP3, kung USB yung gagamitin natin, at Bluetooth. Dito kinokontrol. So, kung gamit natin yung USB, hindi ko pa natetest yun kung pwede silang sabay. Kasi itong USB cable na ito, ay ito yung kabilang dulo. Ang ginamit kong connectivity ng laptop papunta dito sa mixer ay dito sa USB. So mapapansin nyo dyan nakalagay PC. Ang output nga pala niya mga boss ay XLR. So sa video natin ngayon, ang gagamitin kong effects, tinanggal ko nga dito yung microverb ko. Gagamitin nating effects ay yung built-in. So set natin sa 19, ito lang yung level ng effects niya hanggang dyan.
So, mamaya itataas natin to para matesting. Etong knob na to, i-adjust din. So, actually, nasa ano yan? Nando sa marker niya. Yung triangle na yun. Una natin siyang subukan sa mic. Isa sa importanteng feature ng mixer mga boss ay quality ng mic output. So, testingin natin. So, sa ngayon, Check A, test, test, check A, test. So, walang echo. Ngayon, since nakataas na yung level dito, iaangat ko yung pinakita ko kanina na fader ng effects. Tingnan natin. Check A, test, check A, yan. May echo na. Check A, test. so pwede pa tayong magtaas. Check A, Yung gain, yung kulay puti. So, kung nahihinaan kayo sa mic, pwede. check A. Yan, lumakas na. Check A. Wish. Check A. Test. Check A. Mic test. Check. Kaya gusto ko yung 19, yung effects niya para ka nasa hall eh. Pero hindi naman parang simbahan. Hello. Check. So regarding sa mic, okay, willing-willy ako mag-video okay dito. Subukan lang natin ngayon sa tugtog. Ito yung isang ayaw ko sa ginawa nila. Nilagay niya yung power indicator doon sa taas ng peak. So para laging nakailaw yung peak indicator mo. Nagre-reflect kasi yung liwanag noong power. Etong sa kabila naman, dito yan sa phantom power. Yun nga pala, no, hindi siya individual na meron. Isang button lang, lahat sila magkaka-phantom na, which is sana ginawa nila, tigigisa na lang. Kasi hindi naman laging sabay-sabay kailangan ng phantom power. Full setup ng channel mga boss ang gagamitin natin. So, 3 amplifiers, bass, mid, yung GX1U, ginawa ko ng mid, at yung class D ang sa tweeter. So, dalawa may equalizer dyan. Etong 31 band ay sa high at ito naman yung sa mid. Ito naman yung bass enhancer ng channel. So ito mga boss, testing natin sa sounds. Yo, bumuhay man ang mundo, nananatiling nakatayo mula sa lungsod ng San Pablo. Ayos. Lawang saksi sa kwento, 2000 nung simulan, aming pagkakaisa'y nananagay. Yan lang boss oh. Malakas na dito sa amin. Dito sa San Pablo, taong 2000 nung itatagis. Sana ma-record to ng aking cellphone na maayos. Pagka kasi mataas yung treble, nababasag dito sa cellphone ko eh. Lupit. Bawat pasubok kami ang siyang nagpapakala ng tunay na lakas, hindi sa dakas, kundi sa gawa. Respeto sa bawat isa, yan ang aming laging panata. May 8 aming paa, pero iisa ang aming diwa. Sa pagtulong sa kalye San Pablo, tatag ng katak. Ang lupit nun mga boss, no? 30 dB lang. Diyan sa pag 30 dB ang slider, ang lakas na dito. Halos yung sigong nga muli. Silang apoy ay nagdala, sa pitong lawa pangalan na inuwala. So okay siya mga boss. Hindi ako nagsisi, nagpalit ako ng mixer. Yung dati ko 8 channel lang, pinalitan natin ng 12. So, doon sa mga interesadong bumili mga boss, siguro itag ko na lang to. Sa Shopee ko siya nabili. Nakuha ko siya ng 5,475 dahil sa coupon ni Shopee. Pero ang actual price niya is 6,500 plus. So, again, salamat lalong-lalo na doon sa mga matatagal na nating supporter, doon sa mga bago nating subscriber. Enjoy lang po kayo mga boss. At marami pa tayong susunod. Doon nga pala sa nagtanong kaninang umaga kung pwede ang woofer gawing mid. Gagamitan lang ng capacitor. Mag-work yan boss. Gagawa ko na rin ng demo para makita nyo. So hanggang dito na lang muna mga boss.